Hello guys, welcome to my channel. For today's vlog, ay magbibigay ako ng idea kung paano linisin ang ating Honda Click 125 Fi. At magbibigay rin ako ng mga tips kung ano ang mga gagamitin natin na panglinis at area ng ating motor na pwedeng basain at hindi pwedeng basain para maiwasan natin ang pagkasira ng ating motor kung sakaling mabasa ito. Sa vlog na ito ay papakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin at magbibigay din ako ng tips. Sana ay mabigyan ko kayo ng idea sa video ito kung paano maglinis ng Honda Click 125i. Bali hindi naman ako eksperto sa paglilinis ng motor. Bali nag-video lang ako para i-share lang yung nalalaman ko sa paglilinis ng motor at based na rin sa aking experience kung paano linisin to para ma-share na rin sa inyo para maiwasan yung pagkasira ng motor nyo at magkaroon din na kayo ng idea ng mga kung paano linisin ang ating motor na Honda Click 125i. So guys, ito pala yung mga gagamitin natin. Hello guys, ito nga pala ang gagamitin natin sa paglilinis ng ating na motor. Gagamit tayo ng syempre tubig. At gagamit tayo ng dishwashing liquid. Ito ang gagamitin nating sabon. Huwag tayo gagamit ng detergent na sabon kasi medyo malakas sa chemical 'yon. At parang pag yung ginamit mo parang mamumuti yung mga flarings mo pag natutuyo na siya. Kaya ito ginagamit natin dishwashing liquid. At gagamit tayo ng cotton na tela. Ito gagamitin natin pag magsasabon na tayo ng motor. At toothbrush para dun sa mga sulok-sulok na na hindi kayang maabot ng tela na panglinis natin, gagamit tayo ng toothbrush para maabot natin yung mga nasa sulok na dumi. At siyempre gagamit tayo dito ng tela na na pangtuyo. Pagpatutuyuin na natin yung motor natin para bago natin siya gamitin ng BS1 na pampakintab, kailangan tuyong-tuyo muna yung motor natin. Ito pala maganda palang gamitin to kasi sumisip-sip siya ng tubig, mabilis siya makapagpatuyo ng ating motor. Huwag kayo gagamit ng yung mga ibang mga tela na pampatuyo kasi yung kagaya ng basahang bilog kasi pag pinapatuyo niyo siya pag pinupunasan niyo siya may naiiwan na mga himulmol. At saka hindi siya ganung kabilis matuyo. At gamit din tayo ng BS1 na pampakintab pagtapos natin malinisan yung motor natin. So ayun guys, bali bago ako maglinis ng motor, ginagawa ko, sinasarado ko muna to. Yan, tinatakpan ko muna yung niya, yung lagay ng susi. Kasi pag pinapasukan niya ng tubig, minsan nahirapan tayo ipasok yung susi natin sa loob dahil parang kinakalawang yung loob ng lagay natin ng susi. Nahirapan tayo na susian yung natin, yung motor natin. Kaya dapat tinatakpan muna natin to bago natin para maiwasan mapasukan ng tubig. Tinanggal muna natin guys yung rubber matting natin at saka yung pang cover natin sa likod at binabad natin muna ng sabon para madabilis na tong matanggal mamaya pag kinusot natin. Ako lang pala naglilinis ng motor natin guys mula nung nabili ko to. Kasi pag ako naglilinis, mas nalilinis mo tong mabuti at habang naglilinis ka makikita mo yung mga sulok-sulok na kung nasan yung dumi. At hindi pala ako nagpapakarwas guys, bali ako lang talaga naglilinis nito. Mas nakakatipid ka at mas malilinis mo siyang mabuti at mas masaya kung ikaw maglilinis ng sarili mong motor. Dahil nakikita mo yung mga
mga bawat sulok ng motor mo habang nililinis mo. Gamitan na natin dito guys ng ano ng toothbrush, yung mga sulok na mga hindi abot na ng ating basahan para malinis natin mabuti yung mga kasulok-sulukan ng ano motor natin kung saan may part na madumi. Ang tip ko guys, kapag naglilinis kayo ng motor nyo, pag nagbumoto wash kayo, huwag nyo babasahin tong ano, ECU natin. Huwag natin tututukan ng ano ng pressure water tong ECU natin kasi pag tinutukan natin ng pressure water yan, masisira yan. At mahalang presyo niya pag ano, pag nasira yung ECU natin. Bali ginagawa ko diyan pag ano, naglilinis ako niyan. Pinupunasan ko lang siya ng ano ng basang-basahan. Pupunasan lang natin. Pero kung talsik-talsik lang naman, okay lang naman 'yun. Wag lang natin tutukan ng ano pressure water dahil masisira 'yan. Punasan lang natin ano ng basang-basahan 'yan. At isa pang tip guys, bali iwasan natin ano mahugot yung ano natin, yung hose natin ng ano ng gear oil natin. Bali dito makikita yung ano natin gear oil, yung hose ng gear oil. Iwasan natin mahugot to dahil lagi natin check kasi baka pag magmotowas tayo pasukan to ng ano ng tubig sa loob. Bali papasok dito yan sa gear oil natin, papasok dito sa gear natin, masisira siya at kakalawangin. Pag kinalawang yun masisira yun. May maririnig tayo na ano na mga kakaibang tunog sa loob dahil kinalawang nga yung loob niya. Kaya dapat check natin lagi to kung nahugot tong ano natin hose ng gear oil. At isa pang tip guys, ano, bali itong ano natin, radiator natin. Bali wag natin rin tutukan ng ano pressure water to sa ano kasi pwedeng ano tumabingi itong ano natin mga radiator natin dito sa ano sa loob kasi malambot lang 'yan. Pwede natin siya ano anuhan ng hose, tutukan ng hose. Wag lang natin i-pressure water kasi mabaluktot 'yan tsaka kasi diyan dumadaan yung natin mga coolant natin sa loob niyan. Bali kailangan natin ano i-hose lang, okay lang yun. Wag lang natin ano pressure water. At tip ko naman dito guys ano sa tambucho natin pag nagmo-motor wash tayo. Iwasan natin ano mabasa tong loob ng tambucho natin kasi wag natin tutukan ng ano ng hose natin kapag naglilinis tayo kasi baka pumasok sa ano sa loob ng makina yung tubig. Kaya iwasan natin ano tutukan to ng ano ng hose. Bali dito lang tayo maglilinis guys sa ano sa gilid, pababa lang siya. Huwag natin tututok dito sa ano butas ng tambucho para maiwasan pumasok sa loob ng makina. At pagkatapos natin masabunan at mabanlawan ng ating motor, magamit tayo ng pantuyo. Ito pala yung ginagamit ko guys na ano na pantuyo sa motor natin. Microfabric na towel. Ito ginagamit ko kasi na mabilis siya makatuyo ng ano ng motor. Absorb niya agad yung ano yung mga tubig pag ito yung ginagamit kong pantuyo. Kung naghanap pala kayo ng gantong microfabric towel, maglalagay ako ng ano description dyan sa baba ng link sa TikTok shop ko. Baka meron kayong magustuhan dyan. Meron ako dyang Armor Wax saka BS1. Ito pala ginagamit ko kasi malambot yung tela niya saka super absorbent siya. Huwag kayong gagamit ng ano ng mga na gaya ng ano good morning towel saka bilog na basahan. Kasi pag ginagamit siya nag-iiwan siya ng mga imulmul. Kaya ito ginagamit ko kasi ano nakaka-absorb talaga siya ng tubig. Pagkatapos natin mapatuyo ang ating motor, apply na natin siya ng ano BS1. Ini-sprayan ko muna siya sa ano natin sa mga part ng motor natin bago ko siya punasan.
Puwede rin kayong gumamit ng mga ibang pampakintab sa motor, pero sa akin, ito talaga yung ginagamit ko, yung BS1. Kasi, nakikita ko naman na ano, maganda rin siya sa motor dahil napapakintab niya talaga yung ano, yung flarings niya tsaka yung mga iba pang parts ng motor. So ayun na nga guys, sana ay nabigyan ko kayo ng tip at idea kung paano maglinis ng ating Honda Click 125 Fi. At sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga bagay na pwedeng basain at hindi dapat basain upang maiwasan natin yung ano, magkaroon ng sira yung ating motor. At kung ngayon lang pala kayo napunta sa channel ko ay paki-like, subscribe at pa-hit ng bell para ma-update kayo sa mga next video na ginagawa ko. Hanggang dito na pala yung vlog ko guys. Bali, thank you sa panonood nyo. See you next vlog. God bless.